magandang umaga po sa inyong lahat sa buong Facebook na nakakarinig ng aking mga. Sa umagang ito po ang aking dalang balita sa inyo ay isang tawag ng pagmamahal. Kasi hindi niyo po alam yung mga dumadating na sakit sa inyo ng mga karamdaman. Ang una ko pong tinarget na mga nasa loob na po ng 2 buwan, ito pong mga karamdaman ng diabetes. Kasi po, ang diabetes, ito po, inom kayo ng inom ng gamot. Pero ang nagaganap noon, pinupuksan nyo lang po ang dumi sa loob ng inyong katawan. Kaya kung sakali magpot, maririnig ninyo ako na nag-Facebook uli ako. Kahit po hindi kayo pumunta rito, naririto po ang aking nalalaman. Kayo po maglangis ng niyog. Kung kayo pinalalaman nyo kayo may diabetes, maglangis kayo ng 15, 10 o 5, kung gaano po kayo. Pagkatapos po, uminom po kayo hanggang sa loob ng 4 na araw na 5 kutsara na walang laman ng tiyan. Sa mga dasal nyo po doon, may lalabas, may hihilap. May dating po yun. May milagro po yun. Kaya kung hindi man po kayo nakakarating dito dahil malayo, napakahirap po ng pera. Maarkila ka, Bulacan po. Kaya ikinangandidato ko po sa inyo na kung sino man sana ang makakarinig, lalo na may diabetes. Lalo na yung may sabato na mataas ang creatinine. Lalo na po yung merong hindi madumi. Naiipon po sa loob ng colon. Natitiktik po yun para po sinisimiento. Ngayon, sa pamamagitan po ng aking pagpapayo sa inyo, maganda po ang magiging lunas. Kaya kung kayo man po nakikinig na paminsan-minsan, binabahagi na po kayo ng magandang balita para sa inyong kapakanan. Kasi po, napakahirap po nang tumaas ang inyong sugar. Pag po tumaas ng sugar ninyo, aladantay na kayo. Mamamait na po ang pakiramdam ng lalamunan nyo. Hindi na po kayo makakakain. Hindi na po kayo makagagalaw at manghihina kayo. Pero sa pamamagitan po ng aking pagdamay sa inyo at pagmamahal, maglamis po kayo. Hindi lamang po yan, mga kapatid. Kung sino po ang nakikinig sa araw at oras na ito na aking ibinabahagi sa inyo ang aking nalalaman. Kung ayaw niyo po at wala kayong pera na pambili ng langis, ang gawin niyo po bumili na lang po kayo ng paisa-isang niyog. Tapos po, katain niyo po iyon, magtutubigan. 2 beses yun po, isang niyog, 2 beses yung tuldukin sa magkaapon. Tandaan niyo po, kung ano man po yung nasa loob ng inyong tiyan, sigurado niya lalabas. Kaya lang, ang dami ko pang masasabi sa inyo sa aking payo na yan, talaga pong may mararamdaman kayo, hihirap po inyong tiyan. Pero marami na pong naka-stack doon. At doon din po nagmumula yung nagbabara na parang nagsisikip ang dibdib sa dumi sa katawan ng tao. Kaya po, kung sakali man sa araw ng June 17, 2026, apakaganda po ng aking balita sa inyo na kung hindi ninyo kaya na bumili ng langis, kahit man lang po sa ganung paraan, napakaganda po yun. At saka po buhat ngayon na naririnig nyo ko, medyo po kayo mag-ano ng mga pagkain na sa mantika. Meron pa rin po ako ipapayo sa inyo sa diabetes. Ganito po yun, bumili po kayo ng 1 kilo kalahating kalamansi. Tapos po, bumili kayo ng 1/8 na asukal. Arnibalin nyo po yun, tapos ibuhos nyo po yung kalamansi. Inumin nyo po araw-araw na po, isa-isang kutsara. Maganda po magiging resulta. Alam nyo po ba, maglalaway kayo, maganda mararamdaman nyo. Kasi do, rinimedyohan nyo po, yan hindi po basta lang hinitin yan. Kaya yan po, yung mga nagpupunta dito na talagang gusto na nilang magpalinis sa akin, tinatanggap ko naman po yan. Kaya lang po, talagang wala tayong magagawa, may mga gagamitin, may gastos. Kaya po, kung kayo pupunta dito, kayo po i-ready. Ano po yung i-ready nyo? Magdadala na kayo ng mga gamit, mga takis, para po kumpleto yun. At hindi naman po pahabaan ang gabutan. Basta po yun mararamdaman nyo po na malinis na yun na kung ano nilagay ko sa loob tubig na po. At saka po ininigasal. Naintindihan niyo po ako. Kaya bumabati po ako ng maligayang umaga sa mga may diabetes. Lahat po kayo, tinatawagan ko.
Huwag po kayong magpubli, huwag po kayong magpumubali. Dahil yung pong inom kayo inom ng gamot, ay naroon lang po sa loob yun. Inuunti-unti lang po yun na para hindi matigma. Pero inom ng gamot, naroon. Inom ng gamot, naroon. Pero po, pag tinry nyo po at nagdesisyon kayo, magpalinis kayo. Or, huwag man po kayo pumunta dito. Yung pong mga nakarating dito, isipin nyo po, napakatagal ko na po ng gagamot. Yung nakarating dito, yung pong pamilya ninyo, lalo kung may diabetes, lalusin nyo na po sila. Kaya nyo na yun, wala kayong pananagutan doon. Kasi po, ala naman po kayong gagalawin, kaya lang yung aking ginagawa ay may direksyon. Kaya po, kung sakali man sa umagang ito na ibinalita ko po sa inyo na yung pong nagpupunta dito na na-discover ko ang aking panggagamot, langis po ang aking ginagamit. Iyon po ang nilalagay ko. At tandaan niyo naman po, pusa po lumalabas, hindi po kayo manghihinga. Magdadasal nga lang po kayo na tayo ay pagbigyan dahil nagpunta kayo dito, umakbang kayo, may panalangin kayo. Kaya kung ako man po nagparamdam sa inyo na yung tinatawagan ko yung mga naging nakaharap ko dito, mga kapatid, kaya pinauwi ko sa inyo yung mga labatiba. Hindi ba kayo natutuwa? Tinuturo ko sa inyo ang direksyon. Pag kayo ang gagamit hanggang 3 bag, pero pag ako ang maglilinis hanggang 10 bag na maligamgam na tubig. Kaya po kung sakali man at kayo ay magpapaumpisa, hindi po kayo malilihado. Pag po kayo ay nagpa-dinis, malaki po matututuhan nyo. At pag naman po umandar naman ang sumasakit ang tiyan ninyo, may nararamdaman kayo, hindi nyo po makukuha ang madialysis kasi po, ang alaka po dito 3 beses isang taon kung may ikasusunod kayo. Ngayon, kung talaga wala naman kayo ikasusunod at hindi nyo alam at natatakot kayo, ganito po yun, magata na lang kayo ng biyo. Yun na lang po gawin yung mga bibuba ng pakikanda. At kung kayo naman po yung malambot ang ulo ninyo, hindi po maglakit na kayo. Pabor po sa inyo. Ngayon, ang aking po tinatalakay dito, lalo po yung mga baby-cos. Hindi po ba kahapon nagkamot ako, baby-cos po. Nakuha ko po yung 4 na nakaharap. Kasi yun po ang mabubulok sa ito. Kung makuha ko po dito, yung namimigat ang puso, hindi makakain, masakit ang balakang, hindi makahiga, hindi yun po alam yun. Yun po ay baby-cos, pumupunta na po sa ospital. Yun po, kahit yun po na-ikemo yun, naroon na rin po yun. Hindi po ba nakikita yun po? Hindi ba makuti? Kaya ngayon, itong aking ginagawa, ako na po ang nagbabalita, pinagaganda ko pa po ang balita. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi hindi naiintindihan ng marami. Dahil itong aking natuklasan makabago. Kagaya po kahit po sa ibang bansa, yun po sinisili na itim na nakikita ko, yun po inaalis, dumi. Kasi po, dito sa ating Tagalog, bacteria, para po sila may sinasabi. Kaya ako po, hindi tinatalaga mo. Kasi ang akin naman pong ambisyon, nakita nyo naman po, edad ko, 85 na. Napakaswerte ko na halang po, dahil ako yung binibiyaya ko ng buhay. Pero po ang aking mga kasama, lahat ng mga kagrupo, patay na po sila lahat. Kaya ako na lang po, puro po ang aking aking tagasunod puro po mga new generation. Kaya hinahaba ako po ang pagbabalita sa inyo na ang aking pong pagtuturo, tunay na may kaliwaan, may pera, walang pera, makinig lang kayo, meron kayong matututuhan. Kaya yung pong nagpapagamot dito, kung tinuruan ko kayo, ipaghalimbawa ninyo, natutuhan nyo na, kung yung nagkagamitin sa iba, itanong nyo sa akin bakit. Kasi hindi nyo naiintindihan yung gagawin nyo. Dito pa po yun. Kaya nga lang po ako po, matagal na masagot kayo. Kasi po, hindi ko po kaya ipaliwanag kasi po ang tao bago isinilang may kanya-kanyang pagkatalian. Hindi po ba may naglalaro, may baridor, merong naghahatid ng mga sulat, kanya-kanya po. Ako nga po, ito ang naging linya. Hindi ko nga lang po malaman kung hanggang saan at kung gano'n pa katagal ang aking misyon. Kasi since 1985 until now. Kaya po, bumabati ako sa lahat ng nanggaling dito. Huwag niyong pabayaan ang inyong pamilyang may diabetes. Narinig niyong may diabetes, tulungan niyo na sila kung paano mapaparaan na mapalalabas yun.
creatinine, ang sugar, manlalata po yun. Gusto niyo po ba magkasugat pa kayo sa Balacan? Kaya po ngayong umaga, ang pagbati ko po ay lubos. Ang colon po na iipon, ang mayoma na pinagkakampanan, at huwag niyo pong pabayaan ang dumi sa loob ng katawan. At ito po, pag po sinilip sa hospital, ano ba tawag doon? Ano ba tawag doon? Sinisilip? Ino-ultrasound. Huwag po kayong matakot na kung nakita sa inyo ino-ultrasound. Ako na po magsasabi sa inyo, lakasan niyo po ang loob ninyo. Hindi niyo na po mararanasan na kayo i-EF yung sisilipin na doon. At yun po ang aking sasabihin sa inyo nararanan. Mamait-mait ang inyong bibig. Alam diretsyo ang inyong mararamdaman. Kaya, gawin niyo na po. At ang pagkalo ko po sa inyo, sa liwanag ng kandila, binabati ko po yung lahat ng may karundaman. Maswerte na rin po tayo. Dahil ito namang akin na kung gusto ninyo, maniwala kayo, kayo, huwag. Sagot kayo po. Kasi ito po yung naging obligasyon ko lang. Ito na lang po ang agos ng aking buhay. Kaya hindi po nawawala ang aking pagdalaw sa mga tao. O dahil ngayon po, may sasabihin din po ako sa inyo sa araw na ito, ang pagmamahal sa pamilya. Nananawagan din po ako sa inyo na kung may anak ko yung matigas ang ulo, sana po yung tuwaan nyo. Mientras yung kung kinakagalitan nyo, nawawala po sa hulog. Nawawala po. Kaya po nagiging voluntaryo, nagiging matapang, nagiging hindi wala. Kaya pag po sila nag-iinit ang ulo, sana po ganyan. Ay po uunawa, sino po uunawa doon. Kasi po, ang lahat ng magulo at lahat ng nanggugulo, hindi po natin dapat patulan. Itanong niyo po sa akin bakit. Nanggugot na, rumitali na sa natin, papatulan pa natin. Hindi ba na po tayo mapatulan? Hindi naman po natin yayaman, hindi naman po natin ipaghihirap na halimbawa muli nagsalita siya. Basta po, tanawin niyo na lang siya at tingnan niyo na lang na hindi po dapat ito at patulan. Kasi, ang kwento ko sa inyo mahaba. Maraming tao ngayon sa hirap ng buhay na pag pinatulong mo magbabayaran. Kaya po bumubulong ako sa inyo, huwag kayo patol ng patol. Kaya hindi ko na po makahabaan dahil ako po mayroong gagawin ngayong araw na ito na kayo natin sisilipin ko, ipagdaras ko. Sisilipin ko kayo doon sa aking nalalamang pansilip sa mga karamdaman ng tao. Doon nga ako dinadayo ng tao. Kasi kapag nasilip ko doon, sigurado, sagot kayo. At pag wala naman na kayong karamdaman at kayo nagamutan, wala na. Wala na makikita sa papel. Kaya kung sakali man po at sinabi ko, hindi pa rin po nagbabago ang aking ginagawa dito. Kaya nga po, tapos po ng aking pagdadasal ngayon, sisilip ko, mahal na Panginoon, hawakan mo na po kami, tulungan mo na po kami. Ayusin mo na po sana ang aming buhay. At kayo na rin po ang bahala sa aming ikabubuhay. Panghawakan niyo na po kami sa aming hapon. Nalulungkot din po kami na kami magkaroon ng problema. Mga walang pera po kami. Kasi po ang kalapat po ng pera katugon sa mga problema. Kaya po, magandang umaga, bumabati po kami, kumakawin po kayo sa inyo mahal na Panginoon, nasubaybayin niyo po kami sa aming gawin ngayong maghapon, sa aming gabutan, sa kagalingan, sa liwanag ng kandila. Marami po salamat kayo. Marami po salamat kami po ay bumababay sa inyo. Tulungan mo po